Hindi matanggap ng madami sa mga netizens ang naging sagot ni FL Liza Marcos sa interview nito kay Katunying. Diretsahan at walang preno rin ang mga sagot nito laban kay VP Sara Duterte dahilan para marindi ang mga DDS o diehard Duterte supporters. Dito nabunyag ang totoong dahilan kung bakit ganun na lamang kung mang-isnab ang unang ginang sa ting magkakasalubong ang dalawa. Para sa akin, karapatan naman ni FL maglabas ng kanyang saloobin at karapatan din naman ni VP Sara Duterte na sumuporta sa kanyang ama na si Tatay Digong na ngayon ay bumabatikos nga sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ata maganda ang interview na ito dahil kung ang relasyon ng Marcos Duterte ay may lamat na, ngayon ay halatang basag na nga. Nakalungkot lang mga kababayan, sa kabila ng mga problema, pagsubok na kinakaharap ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan, ay ang ating mga leader, ayan, nagbabangayan, nagpapasaringan, imbis na solusyonan na lang sana kung paano mapaunlad ang bansa. Mukhang umani ng malalang batikos itong hindi naging maganda yung pagtanggap ng public sa interview ni Madam First Lady with Katunying. And just to give you a heads up, si Katunying po at si Madam Liza ay mga kalaban ni Miss Maharlika, di ba? Si Katunying nagsampa ng kaso kay Miss Maharlika. So, magkaibigan itong si Katunying at saka si Madam Liza. Katulad ni Katunying, dati rin po akong supporter ni Marcos Jr. In fact, kinampaign ko nga po ang unit team ng 2022 elections. Pero si Katunying, hindi, ewan ko, for some reasons, although magaling na journalist naman, natuwa nga ako dito dahil 'di ba nung galing tong ABS-CBN tapos ang ABS-CBN natanggalan ng prangkisa, maraming taga-media noon ang grabe bumatikos kay Tatay Digong, 'di ba? Pero si Katunying remained a supporter of PRRD. And then he supported yung campaign ng Unity, VP Sara and Kuting. Pero ngayon, mukhang mas loyal si Katunying kay Kuting. Magkatunog-tunog, Tuning at Kuting. And of course, kaibigan ni Katunying si First Lady Liza. According to Miss Maharlika, kaya ganyan si Katunying sa pamilyang Marcos dahil natulungan di umano ni, yan nga, kaya siguro sinampahan ni Katunying ng kasong cyber libel or libel si Miss Maharlika because sinabi ni Miss Maharlika na nakatanggap si Katunying ng 5M or mahigit pa na tulong sa hospitalization ng anak niya sa Singapore. Mahal po magpa-hospital sa Singapore, ha? And parang may special needs yata yung anak ni Katunying na panganay, like teenager yun eh. Or cancer pala, hindi special, di ba may cancer yata yun. So, yun. So, maybe, baka nga totoo or Katunying, can you confirm or deny na may utang na loob ka sa pamilya Marcos dahil nga sa iyong anak? That's why hindi mo nakikita yung, 'di ba, yung kaibhan ng administrasyon ni Tatay Digong at ni Marcos Jr. na ang layo-layo namang talaga. Ay, di ko alam, ba't bulag ka sa war on drugs, palpak ang kalat ang droga ngayon, hirap ang mga Pilipino, pataas ang bilihin, nagmahal ang bigas ngayong buwan, di ba? Talaga tayo walang infra si Marcos Jr. Walang pinagagawang tulay, kalsada at kung ano-ano pa. Wala siyang infra, mga tat kuya, build better mo. Nasaan na kadiwa, nasaan na tuning, anong nangyayari sa iyo? But anyway, sa tingin ko mga tat kuya, may something sa interview na to eh. After na pumutok yung, di ba, yung parinig pa lang ni VP Sara na mangga, ito na ang sumunod. Di ba, nag-TikTok si VP Sara kumakain ng mangga and then kahuli-huli binanggit niya ang mangga, ang tawag sa mangga gamit. And then sinundan agad nito. So yung mangga naman po, hindi naman yata pertaining to Senadora Amy na hugis mangga. Maybe it pertains to Kuting. Alam niyo naman, may mga, di ba, may mga double meaning din minsan si VP Sara kung gumagawa ng mga content. O tambalos-los nga lang yung sinabi nung Vice President natin na taranta na ang kampo ni Martin Romualdez, wala namang pinangalanan yung pangalawang pangulo. So dito po sa interview ni Katunying with the First Lady Liza Marcos, mukhang na-reveal dito kung bakit inisnab-isnab ni Madam Liza sa airport si VP Sara. Sumama ang loob niya according to her, and maybe we can listen to, or magbasa tayo ng article. Mamaya na lang yung pakinggan natin yung interview niya with, or maybe I can, Did I prepare? I think I did.
Diyos ko po, ang panghuhusga. Oo, pakinggan natin mamaya nilait-lait niya yung mga paghihitsura. Napapangiran ka kay VP Sara? Sino nilalait mo na pumangit ang itsura? Maintindihan namin na nilalait mo ang itsura ni Tatay Digong. Matanda na yung tao, di ba? Ako, hindi ako napupugayan kay Tatay Digong noon. Malaki ang ilong niya. Tapos, di ba, kitang-kita ang mga pores. Pero, eventually, napupugian na ako kay Tatay Digong. Hindi naman siya napapanot, di ba? Mababok pa si Tatay Digong. And charming ang kanyang personality, may sense of humor. So, eventually, nakalimutan ko na hindi naman pala napupugian na ako kay Tatay Digong. Oh. Kasi 'di ba, pinagsama physical attributes tsaka yung panloob mo. Yung panloob mo pwede mong ikapogi eh. Kung ikaw ay may confidence, mga ate at kuya, 'di ba magaling ang iyong communication skills, may sense of humor ka, lahat ng lumalabas sa bibig mo sensible. In a way, may dating ka, may X factor, 'di ba? So like si Madam na mga parang kumbaga nagma-manifest sa itsura ng tao yung mga 'di ba, yung mga naiinggit lang sa kanila. Pero Madam, ikaw tong hindi makapag-post sa FB ng hindi makinis ang leeg at ang mukha ay nene. Pero sa interview mo with Katunying, ang haggard mo, Madam. Kitang-kita ang kakulubutan mo, hindi ka nga raw nagpa-parlor, parang ang gulo ng hair mo or hindi maganda ang ayos ng buhok mo, ang damit mo, parang losyang, naka-mini skirt ka, papayat-payat ng binti mo, sa pag-upo mo ganyan, umaangat-angat ang nalait-lait ka tuloy, no? So mukhang hindi, tsaka Madam naman, anong purpose nito? Para i-bring down si VP Sara? Para makalimutan ng tao yung kanyang TikTok na mangga ay manggagamit? First time ko narinig mga ate at kuya na yung mangga ay manggagamit. Wala nang yun. Pag mangga kasi ang alam ko, yung mga babalo yun eh. Walang double meaning ang mangga, tama ba? Ito ang sagot nyo? Or maybe nasali, alam niyo mga ate at kuya, ganun yan eh, di ba? May mga ganun tayong mga sayings. Kung hindi, bato-bato sa langit, yun na lang, gas-gas na. Alam mo yun, nasalubong ka lang or nagkasagian lang kayo ng kakilala mo, hindi ka masasaktan kung nasagi ka lang. Di ba? Pero kung may sugat ka at nasagi ka, hindi ka naman intensyon nasaktan, aring king-king ka nasasakit kasi nga may nasaling sa'yo, may nasaling. Na-offend ka sa feeling ko na-offend ka sa word na mangga. Manggagamit. Kung tutusin, you have the upper hand nung sa mga pang-iisnab mo kay VP Sara. Right? Deserve niyang maisnab. Buti nga sa kanya. Si VP Sara ang dapat ma-offend sa pang-iisnab mo pero wala kami narinig sa kanya. Ang narinig lang namin lately yung mangga. Manggagamit. Ewan ko, gamitin ba yan sa mga lugar nyo? Pa-comment yung mga atin ko. Sa amin kasi wala. Pag mangga, di ba, ang unang papasok sa isip namin bukod sa prutas ay yung mga babalo. Ako, hugis mangga rin naman ako. Minsan hugis apple, di ba? Confusing. O, Senador ay may hugis mangga. Pero tingin ko yung manggagamit talaga dito, kung hindi man ikaw, yung asawa mo, Madam. Kasi ginamit nyo si VP Sara. Okay? Huwag nyo sabihin na hindi mananalo si VP Sara kung hindi dahil sa inyo. It's the other way around. Baka hindi manalo ang asawa mo kung tumakbo si VP Sarang presidente, pangita. Lamang siya sa botohan. So, ginamit nyo. Na-offend ka ba? Nasaktan ka ba? Dumaan lang si VP Sara, dumaan lang sa wall mo o dumaan lang sa social media ng parinig, umaring king-king ka naman, eto ang pantapat nyo.